So, nakikita natin guys na parang, again, this may be a third party issue. Pwedeng kayo yung third party. Pwedeng third party mo sila. Pwedeng third party ka nila. For some of you, I'm sensing na merong third party sa relationship nyo. Kumbaga, hindi kayo yung third party, pero may third party dun sa relationship nyo ng person mo. And nakikita natin dito na sobrang matindi, no? Yung emotional pain na pinagdadaanan nyo, malamig na actually yung person mo, no, with this 5 of Pentacles energy. Hello guys, hello mga kapiksi, collective love tarot reading tayo for tonight. Kahit anong zodiac sign nyo, ito'y timeless guys, no? Anytime na mapanood nyo yung video, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, kahit anong zodiac sign pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwede ma-pick up yung energy ng person nyo, pwede magkabaliktad yung roles guys. So, comment down below if love story nyo ba to. Dito sa deck na to guys, tingnan natin yung mga mensahe, yung mga gustong sabihin ng person mo, or yung mga naiisip niya pero hindi niya masabi sa'yo. The timing just wasn't right for us. So, para sa person mo guys, parang hindi tama yung tempo para sa inyo. For some of you, pwedeng forbidden affair. Ito mga kapiksi, no? Love affair, forbidden affair. Kasi, yung tipong third party, no? Pero not necessarily, not naman lahat, no? Baka yung iba lang. Kasi syempre kapag taken na yung isa sa inyo, meron ng partner o specific person, syempre hindi na tama yung timing para sa inyo guys. O kaya naman, pwedeng masyadong bata, ganyan, or masyado ng may edad, parang hindi kayo pinagtatagpo. Parang pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Yeah. So, ganon mga kapiksi. For some of you, parang feeling nyo or feeling ng person mo, pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Okay? Wait lang guys, ayusin ko lang yung electric pan ko. Ayan. Pasensya na guys kasi bakali pa rin yung cards natin. So, another message for you galing sa person mo. You don't know how hard it was to let you go. So, again, mga kapiksi, pwedeng hindi talaga tama yung tempo sa inyo. Kaya nag-let go na itong person mo. Mga kapiksi. Pwede rin kasi na baka merong pinagdadaanan yung person mo, na medyo bad timing yung pagiging in a relationship nyo, baka meron siyang mga personal problems sa buhay niya na baka hindi niya ma-handle ng maayos yung sitwasyon nyo. So, pwedeng nilet go ka nitong person mo para ayusin niya yung mga problema niya sa buhay, mga kapiksi. Okay? Or, pwede rin na baka nag-LDR, umalis, ganyan, kailangang mangibang bansa. Either kayo yung mangibang bansa or sila. Na, pwede naman na hindi kayo hiwalay talaga na sa relationship, pero kailangan yung magkalayo, kaya may let you go, kasi kailangan mangibang bansa. So, kaya sinasabing hindi perfect yung time kasi aayusin mo na yung pamilya, di ba? Yung mga obligasyon, yun yung priority. So, mga ganun-ganon. Depende guys, iba-iba naman kayo ng sitwasyon. So, kung ano na lang yung makaresonate sa inyo. Pero, yun yung gusto nilang sabihin. And I hid who I really am from you. So, meron siyang tinatago or tinago. Pwedeng tinago niya yung totoong pagkatao niya. Again guys, no, for some of you, I'm sensing, sa iba lang naman, parang feeling ko, third party ito. Pwedeng third party ka na hindi mo alam kasi itong person mo, pwedeng taken na to, mga kapiksi, okay? And tinago niya ito sa inyo. Sometimes kasi yung mga third parties, hindi nila alam na third party pala sila. Lalo na yung mga LDR, yung mga hindi pinagkikita, hindi nila alam na may mga pamilya na pala or may mga jowa na pala yung ginijowa nila. So merong mga ganong klase ng third parties guys, kasi tinago ng person, hindi sinabi sa inyo, kaya hindi tama yung perfect timing. Kaya niya nasabi na hindi tama yung timing and wala siyang magawa kundi i-let go ka kasi
pwedeng hindi niya rin maiwan yung kanyang original na partner, or for some reason ikaw yung i-give up niya, hindi yung current partner niya. So tinago niya yon sa inyo, tinago niya yung pagkatao. So pero meron din namang iba na third party na talagang matitigas mukha. So tamaan na lang yung mga third parties na ganun. Okay, merong iba talaga ng mga third parties na alam na nilang third party sila, pero feeling entitled masyado. So yun yung mga third parties na ganun, sila yung nakakarma sa buhay. Pero yung mga third parties na walang kasalanan, hindi nila alam, ganyan, bahala na kayo. Anyway, tingnan natin guys kung anong energy sa situation nyo, no? Mga sitwasyon, tingnan natin guys. Comment down below, no? If feeling nyo nakaka-resonate kayo dito sa mga messages na to. So, ito na yung separation, mga kapiksi, no? Kasi nga, for some of you, parang hiwalay na, or kailangan na maghiwalay. So, nandun na yung sadness, nandun na yung bitterness, yung pagiging maampalaya. Pero, itong person mo, guys, it's either ikaw to or siya. Pero more on them, na kailangan kanyang i-let go, pero bitter siya. Okay? And namimiss ka pa rin itong person na to, mga kapiksi, and iniisip ka pa rin niya. Although, hindi siya certain kung ano yung magiging kalalabasan, kung babalikan ka pa ba niya, iiwanan ba niya, if ever, let's say for example, na meron siyang another person, kung handa ba siyang iwanan yon in the future and bumalik sa'yo. So, uncertain siya, as in hindi pa niya alam. Pero, for now, ang malinaw sa inyong dalawa is may separation. So, pwedeng hindi pa kayo legally separated, hindi pa talaga kayo naghihiwalay physically, pero yung iba sa inyo parang emotionally detached na sa isa't isa. Pwedeng magkasama pa kayo pero hindi na kayo nag-uusap, nagkakalamigan na, mga ganyan, mga kapiksi. So, comment down below guys if feeling nyo nakaka-resonate kayo sa story na to. And yung iba naman sa inyo guys, yung nagsisimula na kayo mag-adjust, kasi nga yung iba sa inyo, since pwedeng nalaman nyo na rin, no? Pwedeng nalaman nyo na rin na third party pala kayo. And yung iba talaga guys, malinaw mag-isip, no? Kapag nalalaman nila na third party sila, humihiwalay talaga sila. Okay? So yun yung mga yun yung talagang mga matitinong, masasabi natin na matitino, kasi hindi nila alam na nakakasakit sila. So di baling masaktan sila because not knowing na third party pala sila, pero they can't afford na makasakit din ng iba. So saludo ako sa mga ganong kapiksi. And yung iba naman sa inyo, guys, parang you're starting na mag-adapt, mag-change. Yung iba sa inyo baka natanggap nyo na rin na tapos na kayo nitong person na to and gusto nyo magsimula ulit. Yung iba sa inyo gusto nyo i-focus yung attention nyo sa sarili nyo, yung pagmamahal sa sarili, ganyan, moving on, healing, ganyan. So yeah, and tingnan natin yung another energy sa inyong situation guys. So, eto na, nandito na yung nag-a-analyze na kayo, nagkakaroon na ng reflection, yung mga inner wounds, guys, yung mga sakit, yung mga sugat, yung mga hapdi, no? Talagang ginagamot. And nag-iisip na kung bakit, what went wrong, saan nagkamali, anong nangyari, bakit ganito, bakit ganyan. So, meron na kayong mga whys, mga kapiksi. And also, maaaring nagkakaroon din kayo ng thoughts transmission guys. Kumbaga parang mutual yung decision. Kumbaga hindi lang siya yung nag-decide na maghiwalay kayo, pwedeng nag-agree ka din sa kanya, o kaya baka ikaw yung nauna tapos nag-agree din siya. Kumbaga parang mutual yung decision. Parang si Maris tsaka si Rico outdated sa showbiz. 'Di ba, mutual yung kanilang agreement na mag-break, maghiwalay, and malawak yung pangunawa. So parang feeling ko ganun din naman yung nangyayari sa inyo guys. Parang mutual yung agreement nyo na maghiwalay kayo para mas maging maayos. Kumbaga habang nandun pa yung respeto, habang nandun pa yung pagtingin, okay, tapusin na kung alam naman na hindi na magwo-work yung relationship. Okay, so ganun yung nakikita natin para sa inyo guys. Kahit na sabihin natin miss na miss yung isa't isa, baliw na baliw sa isa't isa, pero
kumbaga parang mas pinagana nyo yung isip nyo kaysa sa emosyon nyo, guys. Okay? So, tingnan natin yung ganap sa love life, mga kapiksi. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong 500 pesos na discount until July 31, so i-avail nyo na mga kapiksi. Meron tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo, guys. 30% discount until July 31, so i-avail nyo na, guys. Alright, so definitely, guys, this is a clear third party energy, mga kapiksi. Ito yung love energy, guys. Meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. So for some of you, pwedeng water sign ka, pwedeng water sign yung person mo, mga kapiksi. Cancer, Pisces, Scorpio. So nakikita natin, guys, na parang again, this may be a third party issue. Pwedeng kayo yung third party. Pwedeng third party mo sila. Pwedeng third party ka nila. For some of you, I'm sensing na merong third party sa relationship nyo. Kumbaga, hindi kayo yung third party, pero may third party dun sa relationship nyo ng person mo. And nakikita natin dito na sobrang matindi, no? Yung emotional pain na pinagdadaanan nyo, malamig na actually yung person mo, no? With this 5 of Pentacles energy, nakikita natin na nanlalamig na sa'yo yung person mo. And eto na yung separation na talagang, yung iba sa inyo hiwalay na, literal. Pero yung iba parang thinking, no? Thinking of moving away from this person. Gusto na makipaghiwalay, gusto nang lumayo, no? Gusto magsimula on their own. Pero yung iba parang nag-hold back pa. Ibig sabihin, pinipigilan pa nung iba na makipaghiwalay kasi hoping pa for another chance, mga kapiksi. Okay? So, meron pa ditong hoping pa for another chance hanggang kayang isi-save pa nung iba sa inyo. Pero, kahit na nananatili kayo dun sa relationship, very toxic na siya. Okay? Very toxic na yung relationship. So, parang wala na siyang magandang wala na kayong nakikitang maganda dun sa person or dun sa relationship na to, mga kapiksi. Very toxic na, masakit na sa ulo. Pero may feelings, no? For some of you, guys, parang feeling ko kayo yung nag-hold, no? Kumbaga kayo yung nag-hold on dun sa relationship. Parang kayo yung hindi pa bumibitaw. Although yung iba, parang hindi nyo na kinakausap yung person nyo. Hindi nyo pa sila nile-let go totally, no? Yes, hindi ka pinapansin ng person mo. Likewise, hindi mo rin siya pinapansin. Hindi ka niya kinakausap. Likewise, hindi mo rin siya kinakausap. Pero may feelings pa sa inyo, no? Katiting. And parang pinanghahawakan nyo yung katiting na feelings na yun, mga kapiksi. Pero pagka nawala na yung feelings na yun, guys, feeling ko tuloy-tuloy na to, as in mauuwi ito sa hiwalayan, mga kapiksi. Kasi sobrang toxic Sobrang toxic na nitong relationship na to, to the point na actually yung iba sa inyo, guys, parang yung third party yung nakikialam sa relationship nyo. Okay? For some of you, parang kung may third party sa relationship nyo, parang yung third party pa yung nagmamatigas, nagmamalaki, ayaw bumitaw ng third party dun sa person mo. And kumaga parang palaban third party, tas kayo gusto nyo nang bumigay pero gusto nyo pa rin lumaban somehow, pero parang hopeless yung sitwasyon nyo, mga kapiksi, kasi malamig na yung person nyo. So parang
parang gusto niya pa na parang ayaw niya na. Okay? Pero in the future guys, kapag kayo ay na-fed up dito, talagang mapupunta ito sa hiwalayan mga kapiksi. Kasi yung feelings nandun, pero konting-konti na lang, no? Yung tipong, baka pwede pa, bakenemen, ganyan, okay? Pero mapupunta ito sa hiwalayan. Pasensya na, masakit sa dibdib kapag ka mga ganitong readings, no? So, yeah. If ever na naka-resonate kayo mga kapiksi, if ever talaga na merong third party sa relationship nyo, una, pwede kayong makinig ng mga subliminals natin kung gusto nyong ipaglaban. Okay? Kung gusto nyo lang naman. Pwede nyong pakinggan yung pampawala ng kabit, pampawala ng balakid, pampaloyal, at saka para ikaw ang piliin. So, yung, lalo na kung mga legal wife kayo, ganyan, pwede nyo pakinggan yun mga kapiksi, i-combo-combo nyo yung 4 na yun. Marami na tayong mga ano doon guys, patotoo, no? May mga relationship na tayo na na-save dahil lang sa pakikinig ng mga subliminals. And another one, meron din tayong video course, yung bagong course nga na ino-offer ko, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious relationship. So yung course na yon, hindi lang mawawala yung third party, pero magkakaayos, as in magiging maayos pa yung relationship nyo ng person mo. So yun yung tinuturo ko dun sa course na yun. Okay? Pwede kayo mag-avail nun guys if in case na interesado kayo. Alright? So, tingnan natin yung love advice or love message naman para sa inyo. Try natin bumunot ng dalawa. Ayan, no? Third party situation. Diba? Swak na swak talaga. Other people, shucks. Other people may be interfering with this relationship and dimming its full potential. So, meron talaga guys, no? Kasi simula pa lang ng reading, talagang naramdaman na natin yung third party. And eto na nga, no? Lumabas talaga even dito sa consistent yung message simula pa lang sa una hanggang dito mga kapiksi. Consistent na may third party talaga. So, again guys, hindi naman to magre-resonate sa lahat. If in case na naka-resonate lang kayo, then this message is for you. So, it's either mag-give up kayo dahil may third party sa relationship nyo, paglaban nyo, ganyan. Sometimes mga mga legal talaga, pinaglalaban nila yan. Or, move on na. Again guys, walang walang mali, walang tama sa mga desisyon pagdating sa relationship. Ang mali lang is kung ikaw yung nang-aagaw. Maling-mali yun mga kapiksi. Kung alam mo na taken na yung person, manahimik ka. Okay? Maling-mali yun. At saka, iba talaga yung balik ng karma nun, guys. Okay? And another one, ito difficulties, no? Ito, syempre kakambal ito kapag may third parties, talagang mahirap. Jealousies from others may serve as obstacles to the success of this connection. So, nandun yung mga selos. Syempre, third party, syempre, di ba? Magsiselos ka, natural. Sino ba naman matutuwa pag may third party? Pero actually, baliktad, no? Kapag nagsisimula ka magselos, doon pumapasok yung third party. Kasi selos, jealousy is part yan ng pagiging insecure. Pag insecure ka, ibig sabihin hindi masyadong malakas yung self-concept mo. So, it's very important na ayusin yung self-concept, no? Yung confidence nyo sa sarili nyo, self-love. Kasi kapag ka malakas yon, confident ka, no? You won't feel insecure at all. And kapag hindi ka insecure, walang lalabas na third party sa relationship nyo. Okay? So, yeah. Pero, ayan na, dahil nga may third party, kaya medyo nahihirapan na kayo mga kapiksi. Alright? So, comment down below if love story nyo ba to guys, para malaman natin. And yeah, so yung mga ito ilalagay natin dito yung mga relationship subliminals, pwede nyo pakinggan para makatulong sa inyo guys. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye bye.